Nagguglutathione nga ba ang mga artista? Ang sagot ko po dyan ay yes. Sa mga artista na na-meet ko personally, ang pinakanagandahan ako, magbibigay naman po ako sa inyo ng tip kung papaano nga ba napapangalagaan ng mga artista yung kanilang kutis. Hi mga kamukha! Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pabansang human guinea pig. Heart, heart! Para po sa video natin ngayong araw na ito, bibigyan natin ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Nagguglutathione nga ba ang mga artista? Pero I'm sure yung iba sa inyo magtataas ng kilay at sasabihin, paano ko magiging credible, Sir Lawrence, at mabibigyan mo ng kasagutan yung tanong namin na yan? Just to give a brief background nga po mga kamukha, before po akong lumabas sa inyo at maging full-time content creator, before po na humaharap tayo sa camera, si Sir Lawrence po ay graduate ng Communication Arts. So nag-aaral pa nga lang po ako, nakakahalubilo na po ako ng mga artista. Then nung graduate po ako, nag-work po ako sa GMA7. Hello sa mga kapuso natin dyan! So doon pa nga lang din mga kamukha, malalaman nyo na nakagtatrabaho na tayo. And then, nung naging teacher nga po ako, suma-sideline pa rin si Sir Lawrence. Opo, talagang rakitero po ng taon si Sir Lawrence dati. Naging television director na nga po ako. Tapos ayan na nga, nag-start na tayo ng pagpa-vlog, nagsulat na tayo. Nakakahalubilo at nakakasama talaga tayo ng mga artista. And ang dami na nga rin pong nagtatanong dito sa ating channel. Ngayon, may mga kaibigan na nga rin po tayong mga artista. Straightforward tayo mga kamukha. Nagguglutathione nga ba ang mga artista? Ang sagot ko po dyan ay yes. But disclaimer mga kamukha, hindi po natin nilalahat ito. Pero malaki po ang porsyento ng mga artista na nagguglutathione. So bakit nga ba nagguglutathione ng mga artista? Kasi they have to be presentable po sa mga madlang people. Kasi dito nga sa Pilipinas, di ba, ang taas talaga ng standards natin when it comes sa mga artista. Pero sa mga politiko, di ba, ang baba, nakakaloka. Pero sa mga artista, ang dami yung sinasabi. Kaya kailangan talaga nilang maging presentable. Tapos of course, para din sa kanilang sarili, and then marami na nga rin po ngayon ang nai-inform at nagiging aware na ang glutathione ay hindi lamang pagpapaputi, side effect na nga lang po ng glutathione na pwede tayong pumuti, but glutathione itself is an antioxidant na lumalaban sa mga free radicals, sa mga oxidative stress ng ating katawan. At sa pagiging artista, lagi silang mga puyat, tapos nakaka-stress nga rin, kaya okay na okay kapag mag-glutathione sila. Now mga kamukha, may tatlong route atong mga artista natin na ito. Based nga lang po ito sa aking experience ha. May tatlong route sila kung papaano nga ba or ano nga ba yung mga ginagamit nila na glutathione. Alam niyo yung number one natin, ito yung mataas ang percentage ng mga artista na ito talaga yung kanilang ginagamit. Pero tayong mga ordinaryong mga tao or marami po sa atin, hindi ito ang ginagamit. At ako, personally mga kamukha, hindi tayo nag-feature dito nito sa ating channel. Ito po yung Gluta Push and Drip. Yung Gluta Push and Drip mga kamukha, 100% nga po ang absorption nito. Pero kasi kailangan po talaga mga doctors ang gumagawa niyan mga kamukha. Hindi pwede yung mga nurse, hindi pwede yung mga medical aesthetician, at syempre hindi pwede yung mga magse-self-administer tayo. Ang dami kasi sa inyo niyan mga kamukha, kaya hindi na tayo nag-feature dito sa ating channel niya. Kasi nga po, baka sa huli, ako pa masisi nyo kapag nag-feature tayo, talo na yung mga nagse-self-administer, nakakaloka, kaya ayokong ibibigay niyan. May experience ako sa GMA7, nasa van kami. Tapos yung doctor pumunta doon, tapos before talagang mag-shoot kami, tinurukan talaga ng glutathione. Nakakaloka yung mga ganyan tayo mga experience before. So it happens. Nangyayari po talaga, hindi ba naging issue pa nga yung isa na asawa ng senator natin na doon mismo sa Senado nagpapagluta, push and drip, nakakaloka talaga. Number 2, oral supplement route.
Ito naman yung kaka-relate na tayo mga kamuka. Opo, may percentage pa rin talaga ng mga artista na pumupunta dito sa route na ito na nag-oral supplement po sila. Kasi yun nga, marami rin naman sa kanila ang takot din na magpa-push and drip, magpa-saksak-saksak, lalo na yung mga matatanda natin ng mga artista. Kapag nag-chat sa akin yan talaga yung una din ang sinasabi sa akin, Sir Lawrence, yung recommendation mo, please, ayoko nang tinuturo. Dito naman po sa oral supplement route, marami nga rin po yung layers. Yung una dyan ay endorsement. Gumagamit yung artista ng glutathione brand because of endorsement. Yan yung nakikita natin. Gumagamit sila, nagtatry sila, tapos i-endorse nila because of their manager as well, mga kamuka. And then yung number 1, kung mapapansin nyo po, yung mga artista, ang ginagamit nila ay mga international brands. Kasi nga po, hindi pwede sa kanila na magpapakita sila ng brand na gumagamit sila. Kaya okay yung mga international brands or yun yung kanilang nagiging option or alternative. Marami nga rin po yung nagme-message sa atin yan mga kamuka na nagtatanong ng mga international brands. Kaya kung makikita nyo po sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, ang mga pinopost usually ng mga artista ay mga international brands. And kung gusto nyo pala ng listahan ng mga glutathione ng international brands, meron po tayo yung gumawa na tayo nga nasa description box sa baba. Kung gusto nyo na ganung route din kayo na parang sa artista, meron tayo niyan mga kamuka. And yung third route nga po is they research on their own. At dito na nga rin po papasok mga kamuka, yung ang dami sa ating nagbe-message ng mga artista, ng mga talent na mga handlers, ng mga managers. Nagtatanong na Sir Lawrence, ano ba yung mga pwedeng itik? Or ano nga ba yung mga okay para dito sa mga alaga ko? Totoo yung mga kamukha, ayun na nga lang natin pangalanan, pero nangyayari po talaga. Pero may mga social media influencer, yung mga hindi nagre-review ha, yung talagang they take on their own. Tapos nare-research talaga. Need po talaga nila na pangalagaan ang kanilang sarili para maging presentable sa inyo. Hindi ibig sabihin na pagpapaputi lang, pero kailangan nilang pangalagaan talaga yung kanilang pangangatawan. At doon na nga rin po papasok yan, nagbibigay tayo ng mga suggestion, ng recommendation sa kanila. Pero kung tatanungin nyo ako mga kamuka, meron po talagang ganyang mga artista. And kung tatanungin nyo rin pala ako, no, at sagutin nyo rin to mga kamuka, sino yung pinakamaganda or pinakagwapo na artista na nakamit nyo sa personal? Ako, to be honest mga kamuka, sa mga artista na na-meet ko personally, ang pinakanagandahan ako, mula nung bata pa ako, hindi ko talaga siya makakalimutan, si Isa Calzado. Nung Encantadia, nakarating kasi ako sa set ng Encantadia sa Rizal, if I'm not mistaken, gandang-ganda talaga ako kay Isa Calzado. Talagang very blooming siya. And then yung pangalawa, si Karil. Ang daming nagsasabi na si Karil hindi nabibigyan ng justice ng camera. Totoo yun mga kamuka. Once you see Karil in person, lalo na nung kabataan niya, hindi ko pa siya kasi nakikita ngayong ganitong edad niya na, pero nung kabataan niya, nung mid-20s pa 30s niya, ang ganda-ganda talaga ni Karil. Para siyang si Mama Mary. Tapos si Miss Marian Rivera, of course, nung nakita ko talaga, Diyos ko, na ang puti-puti. Tsaka si Miss Barbie Fortesa, nung nasa GMA7 ako, so pretty, so glowy. Parang may mga baon na mga ring light. Now, magbibigay naman po ako sa inyo ng tip based from my observation, no? Kung papaano nga ba napapangalagaan ng mga artista yung kanilang kutis. Bibigyan ko kayo ng tip mga kamuka. Number 1, kailangan talaga ng sunscreen. Alam niyo yung mga artista, kapag wala yung mga taping, hindi talaga sila nagme-makeup. Kasi nga po, ang dami na nga po nila nilalagay na makeup sa shoot. Kaya kapag wala po, hindi sila naglalagay. Pero nagsa-sunscreen sila mga kamuka. Then, ang napapansin ko, ang dami sa kanila ang may mga payong, taga-payong, talagang hindi na tatapatan ng UV rays mga kamuka. Tapos, yung iba sa kanila nagka-cap. Aside, of course, na minsan gusto nilang mag-disguise, pero yung cap kasi is natatakpan yung kanilang muka from the UV rays. Kaya ayan mga kamuka, bring umbrella, kahit hindi kayo artista. Kung ayaw nyo lang talaga na masira ang inyong skin, bring umbrella, mag-wear kayo ng sunscreen, tapos mag-cap din kayo. And then yung pangalawa, hydrate well. Ang dami talagang mga artista na ang baon nila sa set ay tumbler talaga. Yung iba, drum. Madlalaki talaga.
hydrate well. Yan ang napansin ko sa observation ko, ang lakas uminom ng mga artista. And yung mga managers nila, sinasabi rin talaga na uminom kayo ng maraming tubig. Kaya ayan, isa yan sa mga tip natin. And then yung number 3, ang dami sa kanila ang nagva-vitamin C. And vitamin C, maganda yan mga kamukha, dalawa yung purpose niyan. Una sa lahat is for our immune system, and then yung pangalawa, nagsiserve nga rin po ito as booster ng glutathione and other na mga active ingredients na tinitake natin. As booster, napapabilis nga po nito ang absorption ng glutathione nga po sa ating katawan. And then yung number 3, mga kamukha, masipag sila sa skincare routine. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kamukha, hindi lamang pangloob yan at hindi lamang dapat panglabas. It must be combination of mga different products. So aside sa nag-glutathione sila, nagwa-whitening products nga rin po yan. Actually, ang napansin ko sa mga artista, mahilig sila magpa-body scrub. And yung body scrub mga kamukha, yan nga po, talagang natatanggal yung mga dead skin natin. Kaya kung mapapansin nyo, kumikintab sila. May mga friendship tayo. Alam sa mga friendship natin ng mga artista na sumasama tayo. Yan, nagpapa-body scrub kami minsan. Pero kung wala kayong budget na magpa-body scrub mga kamukha, dito sa channel natin, nagre-review tayo ng mga body scrub products. Maglalagay na lang tayo yan sa description box sa baba. Ayan mga kamukha, nood-nood na lang kayo. And then, yung next one po natin is they love exercise. Aside sa napapangalagaan po nila or nakikip nila ang kanilang body shape, maganda nga rin po ang exercise para sa overall health nila, mga kamukha. And also para sa kanilang skin. Natatanggal yung mga toxins, naaalis sa mga stress, ayan, kaya umo-okay sila. So, ayun yung mga tip natin. Tapos kung tatanungin nyo ko, totoo naman talaga yan, mga kamukha. May mga artista talaga na nag-glutathione, pati mga social media influencers natin. Ako nga, di ba? Kayo mga kamukha, ano nga rin ba yung mga na-experience nyo sa mga artista? Aside sa nag-glutathione sila, mag-comment kayo dyan sa baba, magkwentuhan tayo. Tapos, ang dami sa inyo, I'm sure magtatanong, lalo na kung bago kayo dito sa ating channel na Sir Lawrence, natatakot talaga akong mag-take ng glutathione kasi masama raw yan sa kidney at liver. May separate video tayo yan mga kamukha. Kung gusto nyo po mapanood, nandito po yan. And syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamukha? Paalis na po ako. Click nyo na to.